June. Hindi. Tayo po ay kumuha ulit ng Bibles natin. Ang gusto niyo po. Magbabasa tayo. 1 Samuel chapter 4. Sa page tayo. 458 pa yan. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Yung paggalang sa pagbubasan ng salita ng ating Panginoon. Nakita na po ba natin? Page 259, 1 Samuel chapter 4, nalukig ang Israel. Verse 1. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ng matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubim. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga kapangyarihan nilang Diyos? Ito ang Diyos na nagpahirap ng mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin sa atin o natin sa kanila. Lumaban tayo. Lumaban na ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang tapas pauwi ang mga natira. Nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Patuloy namin hinihiling, banal na Espiritu, ang iyong mensahe, matanggap ng bawat isa sa amin at may isa pamuhay po namin. Dakilang Diyos, purihin ka. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Tayo po ay mga kaupo na. Pinapagatan ko po na God and the art of the covenant ang mensahe ng Panginoon sa umaga ito. Maaaring tayo nagtataka or maka-first time lang natin na-encounter yung art of the covenant or yung kaban ng tipan ni Yahweh. Kung makikita niyo dun sa Bible, yung sa tapat ng chapter 4, yung column doon. Sa baba, may note, may footnote. Nakita niyo yung footnote na Form 4. Yung parang chapter 4, verse 4. Nasa page 259 yung sa baba yung may nakalagay doon na Exo 25:22. So, yung mga Bible natin, may mga ganitong feature
At itong magandang balita, Biblia, itong hawak po natin na Bible, ay meron din mga simpleng footnote. At ito yung additional information, inililink ang binasa natin sa ibang book ng Bible. Yan. At may reference daw yun sa 4 verse 4. Ano ba sinabi doon sa 4 verse 4? At kinuha nila sa Shiloh ang kaban ng tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kung nakatanong ka, ano kaya yung kerubin? Ano yung kaban ng tipan ko? Yan. Sinasagot, yung footnote na yun, Exodus 25:22. So, pupuntahan po natin ang Book of Exodus. So, dahil sa Bible natin, sa page 78. Diba? Page 78. Exodus chapter 25. Nagsimula sa verse 10. At ang heading ng section na yun ay sinabi, ang kaban ng tipan. So, ang Book of Exodus, by the name Exodus itself, bibigyan tayo ng idea na ito ay nasulat habang sila ay naglalakbay, ang mga Israelita, from Egypt. Nag-Exodus sila, Mexic, papuntang Promised Land, sa Canaan. Yun. At along the way, ay tinuturuan sila ni Lord. Binibigyan ng liwanag sa gabi, binibigyan ng lilim sa araw, binibigyan ng mga pagkain araw-araw. Dahil nasa disyerto sila, wala silang pananim. Paano sila kakain? Paano sila mamumuhay? So, ang Diyos ang nagpo-provide sa kanilang paglalakbay. 40 years yun, no? 40 taon, ganun ang ginagawa nila. At isang panahon, isang chapter sa buhay nila ay ito ang pinagawa ni Lord sa kanila. Kaban ng tipan. So, basahin po natin. Verse 10. Exodus chapter 25, verse 10. Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwag, at 0.7 metro ang taas. Sino engineer dito? Engineer. Galutin nyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi, o ang mga labi naman ay lagyan nyo ng moldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban. 2 sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibinigay ko sa inyo ay ilalagay mo sa kaban. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwag. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto. Ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinag ang mga kerubing upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mo magkaharap ang 2 kerubing na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So, ito yung instruction kung paano binuo ang kaban ng tipan. Nabi-visualize nyo ba yung kaban ng tipan?
tanong. Sige, para hindi na tayo mahirapan. Ito ang isang impression ng kabandang tipan. Meron siyang paa, meron siyang bitbitan, yung argolla, yun yung sinuotan ng bitbit na kahoy, dalawang. Akasya yan. Tapos sa ibabaw, may cherubim, magkabilang dulo. Ang tawag na sa ibabaw na yun ay luklukan ng awa, seat of mercy. At ang loob nito ay para siyang aparador, lalagyan ng yung utos, yung unang tablet, no? Hindi si iPad, no, ang naka-invento. Ang unang invento ay si Word. Tablet ang tawag nila yun. Yung Ten Commandments, doon sumulat si Word. Doon may lagay. Ayan. So, yan yung visualization ng kaban ng tipan. Ngayon, kung titignan natin ito, Exodus chapter 25, verse 10, meron na naman tayong makikita reference. No? Nakita nila Exodus 37, 1-9. 37, 1-9. Puntahan natin. Ano kaya sinasabi dun sa 37, 1-9? Page 91. Ang kaban ng tipan. Makikita rin natin, cross-back reference ngayon, Exodus chapter 25. Natapos na yung referencing. So, ganun yung isang Bible na tinatawag ng Chain Reference Bible. Kaya maganda na magkaroon tayo nun. Kasi makikita natin, saan pa pwedeng makita ang binabanggit ito. So, natapos na kasi bumalik na rin sa Exodus 25. Basahin natin. Exodus chapter 27, yari sa akasya, ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan. So, may bagong information. Iniutos kay Moses, pero hindi naman si Moses ang trumabaho. Sino? Si Bezalel. Magandang ma-mention ang pangalan mo sa Bible, no? At importante yun. There's a significance at meron kang contribution. Si Bezalel pala ang gumawa ng kaban ng tipan. Ayon sa measurement na sinabi ng Panginoon, 1.1 meter ang haba, 0.7 meter ang luwang, at 0.7 meter ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas, at ang labi nito'y pinaglagyan ng bordurang, ang labi nito'y nilagyan nila ng bordurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolang ginto at kinabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pangpasan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay as specified sa chapter 25, 1.1 meter, 0.7 meter ang luwang. Tama. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng 2 cherubim yari sa purong ginto. Isa sa magkabilang dulo. Pinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito ang mga cherubim ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga cherubim at nakatungo sa luklukan ng awa, nakabuka ang kanilang mga bakpak at nakabukog dito. So, minsan, isipin natin, bakit nasulat na doon sa 25? Bakit kailangan ka uling sulat? Kasi nga po, written account ito. Ito kasi iniutos, hindi naman ginawa as specified. So, kumbaga, ini-record yung account na inutusan, ini-record yung account na sinunod yung utos. So, may ganun po na magandang mabasa sa Bible. At kaya patunay na talagang sumunod. At ang trumabaho ay nalaman natin si Bezalel. Purihin ng Panginoon. At doon sa pamumuhay ng mga Israelita, habang sila ay naglalakbay, inutusan nila sila ng Panginoon na gumawa ng tabernacle. Yung tabernacle naman, tent yun.
na kung saan pag sila ay magkakampo, titigil pansamantala sa paglalakbay, itatayo nila yung tent na yun. At merong 3 section yun. No? Outer section, inner section, at Holy of Holies. Doon sa Holy of Holies, doon nila nilalagay ang Ark of the Covenant. At pag bumababa ang presensya ng Panginoon, doon, sa luklukan ng awa, doon sa gitna na yun, doon nila visually makikita na nandun ang Panginoon kapag ka may malamang liwanag yan. May liwanag. Yan yung speculation ko. Which is, parang gano'n naman ang banggit. Liwanag. Usok minsan. No? Usok. Yan. So, gano'n lang yung sitwasyon. Pagka lalakad na naman sila, yung tabernacle, titiklupin nila. Bitin nila uli ang kabanantukan. So, may mga procedure sila. Hanggang sa nakalipat na sila sa Kanaan, no? Naghati-hati na yung pinaghati-hatian ng lupain at ang Shiloh na binabanggit sa 1 Samuel chapter 4, doon nila ipinirmanente ang tabernacle at nandun ang kabanantipan at sumisimbolo yun ng presensya ng Panginoon na kung saan kasama nila sa bagong lupain, sa promised land. Kaya naman, taon-taon, may mga panata, o every month, may mga dumarating, araw-araw halos may dumarating dahil kung kailan ang kanilang panata na sila ay pupunta mag-aalay sa Panginoon, ginagawa yun sa Shiloh. Tulad ni si Elkanah, di ba yung si Hannah, yung ina ni Samuel, yung taon-taon meron silang panata, pinupunta sila doon. Ganun ang mga gawi or kumbaga pamumuhay ng mga Israelita ng panahon na yun. At sa kanilang history, ang kaban ng tipan ay ginagamit nila pagka sila ay nakikipaglaban. Yan, si Joshua. Kung matatandaan niyo si Joshua at ang Wall of Jericho, yung kaban ng tipan, bilang pinauna nila, pinaikot, kasama sa kanilang pag-ikot. Ilang araw yun? 7 araw. Yung unang 6 na araw, 1 ikot lang. Yung ikapitong araw, 7 ikot. At kung matapos yung pinaka-7 ikot, sumigaw lang sila. Papuri sa Panginoon at gumuho na ang Wall of Jericho. At ang kaban ng tipan ay nandun. Kaya, ang mga henerasyon, saling lahi, alam nila na ang importansya ng kaban ng tipan. Kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Doon lumuluklok, doon nagpapakita ang presensya ng Panginoon. Yan. So, ngayon, doon sa nabasa natin, diba, 1 Samuel chapter 4, anong nangyari? Anong pangyayari? Nakipaglaban ng mga Israelita sa Pilisteo. Yung unang sagupaan nila, natalo sila. 4,000 na lagas sa mga Israelita. Atras, retreat. Ngayon, nagtanong sila, bakit kaya tayo natalo? May idea na sila. Siguro, sa usapan nila, may nakaalala, noong panahon ni Joshua, noong panahon ni Gideon, noong panahon ni yung kabanuntipan, kunin natin. Tapos saka tayo sumugod ulit. Kasi pag nasa atin yung kabanuntipan, sigurado, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Tutulungan tayo ni Yahweh. Yung pananalita nila din, nabasa natin. Halos yumanik ang lupa, sabi sa account, diba? At nagulat ng mga Pilisteo. Nandiyan na. Dala na nila ang kabanuntipan. Sigurado matatalo tayo. Tulad ng mga Egyptyo. Alam ng kalaban ang nangyari, ang history ng Israel. Ang kaibahan lamang dito ay dala ng mga Israelita, ang kabanantipan, sinama pa si Hophni at si Phinehas, yung 2 pari, mga anak ni Eli. Pero natalo pa rin sila. Mas malaki ang talo nila
30,000 nakawal kung nawala sa kanila. Ano nangyari? Ano nangyari? Wala bang silbi kung kabanantipan? Ano iniisip mo? Maaaring naisip mo, baka hindi sumama si Lord. Or, malamang alam natin yung tamang sagot. Alam natin yung tamang sagot. Wala naman talaga sa kabanantipan ang pagkapanalo. Dapat, na kay Lord. Ang kapanantipan ay inutos lang ni Lord na doon siya, pag siya ay pupunta ng presensya niya, doon siya pupwesto. Yan. Doon siya pupwesto. Hindi ibig sabihin na dahil doon siya pupwesto, ay makapangyarihan na yung pinupwestohan niya. Yun ang na maling mindset ng mga next generation. Tunay, in history, recorded in history, kinukwento sa mga saling lahi, ang Diyos, si Yahweh, ang presensya niya, ay pumupunta sa kabanantipan. Kaya pag kami ay pumupunta sa laban, kasama lagi ang kabanantipan at kami ay nananalo. Yun. Kami ay nananalo pagkasama ang kabanantipan. Yun na yata ang isalin, hindi yung presensya ng Diyos. Kaya napakalaga ng kabanantipan. Kabanantipan. Pagkasama mo yung kabanantipan, mananalo ka. Nawala na si Lord. Nawala na si Yahweh. Ganun yung nangyari. At sa panahon natin, sa tinagal-tagal natin Kristiyano, nagiging parang ganun na rin mindset. Kung kukumpara nyo nung nauna, siguro bago-bago ka pa lang, iba yung pananaw mo, iba yung excitement mo sa pag-attend kasi ang hinahanap ko ay madamo mo ang presensya ng Lord. Madamo mo ang presensya ng Lord. Pag umaattend ka, madamo mo ang presensya ng Lord. Magiging ayos ang araw mo, ang linggo mo, madamo mo ang sleep, presensya ng Lord. Pagdating ng araw ngayon, a-attend ako kasi attend ako, I'll show up. Ganun na lang. I'll show up. Mag-ministry ako. Dahil magbibigay si Lord na gagawin ko to dahil si Lord tumutulong. Ito yung magiging panalangin ko na there's power in prayer. Yun ang sabi mo. There's power in prayer. Totoo ba yun? Walang power sa prayer. Ang power na kay Lord. Kaya yung iba, ito yung panalangin. Ito yung panalangin ko. Kasi yung pinanalangin ko yan, gumaling. Si Lord po ang nagpapagaling. Yes, maganda yung words. Parang Bible. Magandang yung i-recite. Pero pag si Lord, hindi yung wala talaga doon sa presensya. Na-shift na ang pananampalataya mo doon sa nasulat sa Bible, doon sa ritual, doon sa discipline, spiritual discipline. Hindi masama yun, no? Hindi masama na nag-prepare ka ng magandang words sa prayer. Hindi masama na lagi kang umaattend sa gawain. Hindi masama na lagi kang nag-pray, nagbabasa ng Bible. Hindi masama yun. Kaya lang, umiwas tayo dun sa shift. Nagiging routine na lang siya. Nagiging ritual na lang siya. At nagiging parang katulad ng ginawa nitong mga Israelita sa paglaban sa Pilisteo. Parang lang siyang anting-anting. Pag hindi mo dala, yari ka. Pag dala mo, may malakas ang Lord mo. Dahil dala mo eh. Nalimutan mo, si Lord yun. Wala naman sa anting-anting ng kapangyarihan. Kay Lord, ang kapangyarihan. Yan. At ito yung mga sinasabi natin na madalas sinasabi natin sa mga Katoliko, diba? Sila ay maraming representations ng
Diyos, Jesus, iba't ibang sizes, iba't ibang kulay. No? Okay sana. Kaya lang, pag pinakinggan mo ang dahilan, ang pananampalataya nila, pag wala niyan sa bahay mo, pag wala kang dala niyan, maliit sa sasakyan, pag di ka gasal, bago bumiyahe, nagiging ritual na lang, yun ang iiwasan natin. Nagiging ritual na lang. Na pag wala yung kabang ng dipan, wala ang presensya ng Lord. Hindi yun eh. Yung relasyon pa rin sa Panginoon. Bakit natin nasasabing relasyon sa Panginoon? Last week, di ba? 2 weeks ago, pinag-alalan natin si Hophni at si Phineas. Anong describe mo sa kanila? Corrupt, wicked, pero mga naglilingkod sa templo. At last week, nung pinag-aralan natin si Samuel ay tinawag ng Panginoon, ano ang unang mensahe ni Lord kay Samuel? Parusa sa sambahayan ng Eli. At yung ginagawa ni Hophni at ni Phineas ay hindi kalulog-lulog sa Panginoon. Nawala ang relasyon. Wala ang favor ni Lord. Yung kabag ng dipan, nandun pa rin. Pero yung favor ni Lord, wala na. Kaya kahit kunin mo yung kabag ng dipan, hindi susunod si Lord. Sa ministry, o sa panahon natin, minsan, yung kanta, meron tayong mga kanta na nadudurog ang puso natin. Diba? Pag hindi tinantay sa church, parang wala ang presensya ng Panginoon. Diba? Gumagalang, hindi yun eh. Kahit anong kanta pa yan, kung talagang hinahanap mo ang presensya ng Panginoon, bababa, makakatagpo mo ang presensya ng Panginoon. At wag mong maging kaban ng tipan. Puri na kaban ng tipan. Yung mga bagay na na-experience mo noon. Kasi yun ang nagiging nagiging doon pag nagiging yun yung focus mo, yung pananampalataya mo nandun, hindi na sa Panginoon. Ang Panginoon ay gumagawa ng maraming bagay sa iba't ibang panahon. New ways. We can testify that God has been, did, and used this or that. Pero hindi ibig sabihin, do this or that today. Ang formula pa rin is, before, talagang nanampalataya ka sa Panginoon, di ba? Na nangyari lang, kumilos ka through that. Sa ganung kanta, sa ganung engagement mo, sa ganung programa sa church, kumilos ang Panginoon. Ibang panahon na to. Ibang pagkilos ng Panginoon. So, yan ang mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Hindi natin siya pwedeng ikulong sa mga bagay na naging victory natin in the past. Hindi pwedeng. Kasi nagiging inaagaw ang attention sa Diyos. Basically, yun. Naagaw ang attention sa Diyos. Like, sa Bible. Pag wala kang magdalang Bible, hindi mo kasama ang presensya ng Diyos. Kasi iba, mas maganda na may Bible. Yung relasyon mo pa rin mahalaga. Kahit may dala kang Bible, kung di mo naman sa ulo, kung di ko nang pinapamuhay. Grabe, sige. So, ang mensahe ng Panginoon ngayon ay ibalik natin sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang focus. Pero yung ating disiplina, yung pag-pray, lahat na yun, ginagawa natin. Hindi dahil sa pag ginawa mo, automatic,
nandun si Lord. Hindi yun ang mindset. Ginagawa mo yun kasi hinahanap mo si Lord. Hinahanap mo si Lord. Balik tayo dun sa basic. No? Balik tayo sa basic na. Kaya ako nag-pray, hindi dahil sa kaya ako pinipray dito sa ganitong oras, yung mga ganon, yung ritual na. Pinipray ako ganitong oras. Kasi ito, in the past, nagpapakita si Lord dito sa akin ito. Pag binasa ko itong section na ito ng Bible, nandun si Lord. Nagiging nagtitiwala ka na dun sa routine. Hindi na dun sa pagkilos ng Panginoon. Kasi Lord, gusto niya, hanapin natin siya. Yun po yung sa akin ni Lord na baka tayo ay nahihirapi na nawala na yung focus sa magagawa ni Lord at ginagawa ni Lord dahil nakafocus tayo dun sa mga established na alam na natin na nag-click dati. Nag-click dati. Para bang ayaw ni Lord ng routine. No? Gusto niya sundan natin siya. Hanapin talaga natin siya. Maaari natin gawin yung mga dati. Pero pag hindi nag-work out, huwag natin sabihin na wala na yata si Lord. Ibig sabihin nun, may ibang ginagawa si Lord. At alalaki ni Lord ngayon na hindi tayo nakafocus dun sa mga routine ngayon. Hindi natin i-advise yun basically sa mga baguhan, sa mga gusto sumunod sa Panginoon. Kasi si Lord, maaaring iba ang pagkilos sa kanila. At hindi rin natin ginagawang doktrina ang mga yun. No? Na kung saan dapat yung punto, ng ganitong oras, nag-start tayo. Yung punto, dapat ganito ang ating mga ginagawa. Ganito tayo magbihis. Yan, ganito tayo ng pasukan. Wala din ang kapangyarihan ng presensya ng Panginoon. At nakita na natin yan, at makikita natin sa iba na mga established na naranasan natin yan. No? Kasi ang Canaan Ministries, bago na tayong grupo. Pero naranasan natin yan sa mga pinanggalingan na natin lang, napakatagal na. May routine na. May routine. At pagka slight changes doon sa routine, merong tumataas ang pilay. So, pag gano'n na yung sitwasyon, nawala na ang focus kayo. Napunta na dun sa routine. Napunta na dun sa programa. Ang Diyos hindi pwedeng i-contain. Maaaring nag-work ang programa na yan in the past. Pero hindi yun ang Diyos. Hindi yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yun ang button para kumilos sila. Ang nangyari, nabago ang mindset mo, akala mo sila parang ATM machine. Pindutin mo lang yung password, lalabas na yung pera. Pasok mo yung ATM, ilin mo yung password, lalabas yung kailangan mo. Si Lord hindi gano'n. Hindi siya tool. Hindi mo siya device. Kapag may kailangan ka, ay, mag-pray na ako. Lalali na, magpapatalang Lord. Hindi siya gano'n. At evidence yung naranasan ng mga Israelita. No? Na natalo sila more than 7 times ng una nilang pagkapatalo. Kasi 4,000 ng una. Dinala nila yung kabal ng tipan. Akala nila mananalo sila. 30,000 pa ang wala sa kanila. At after nun, pag binasa natin, namatay si Eli, ng mga balitaan na kinuha ng Pilisteo ang kabal ng tipan. Naakaw. Kasi napatay pa, tapos napatay pa yung dalawa ng anak. Nangyari na ang prophecy na binigay kay Samuel. At pag marinig na yun, biglang natumba si Eli at namatay. Tapos yung asawa ni Phineas, buntis pala nun, nung mabalitaan
na namatay yung asawa, namatay yung biyanan, nawala yung kabanatipan, agaw ng kaaway, napaanak. Ang pinangalan sa anak ay Ikabod. Ibig sabihin, nawala ang presensya ng Diyos sa Israel. Kaya mahalaga yung mga pangalan, no? Yung pangalan natin. Yun ang isa sa natutunan ko, yung papangalan natin sa mga magiging anak natin. May effect yun. At meron yung sinasabi sa karanasan natin. Yan. So, yun ang nangyari. Nawala, ang presensya ng Panginoon. So, natin pa rin, nakatutok pa rin sila dun sa piece of equipment na yan, ng kabanantipan. Hindi ba ang presensya talaga ng Panginoon, yung kabanantipan? Hindi. Di ba? Diyan, bumababa ang presensya ng Panginoon. So, siguro, sinasabi nila, wala nang bababaan ang presensya ng Panginoon. Pero, nilimitahan mo ba ang Diyos? Sa pagsasabi nila na nawala na ang presensya ng Diyos, dahil nakuha na yung kabanantipan, wala na sa Israel ang presensya ng Diyos, nilimitahan agad nila sa Lord. Wala na bang presensya pwedeng puntahan, pagpakitaan ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan ng Diyos. Kita natin, ang epekto ng ganung pag-iisip. Hindi yun nangyari overnight. Nangyari yun sa matagal na panahon na kampante ka na, ritual na, paulit-ulit mo na kasi ginagawa. Okay lang ang buhay, pinagpapala ni Lord, naayos ni Lord. Dumating ang crunch time, ang paghihirap, ang struggle. Ano ba yung ginagawa ko dati? Akala natin ay yun na mag-iklik sa Panginoon. No? Hindi yun na magpapakilo sa Panginoon. Meron siyang ibang gagawin. So, paalala lang po ng Panginoon yun na huwag tayong mag-focus sa mga usual na natin ginagawa. Ituloy natin ang usual natin ginagawa. Pero, expect natin may ibang gagawin si Lord. Hindi nahirap minsan eh. Pagka binago ang program, pagka in-encourage na iba ang gawin, ano ang mangyayari? Resistance. Komportable na ako dito eh. Masyado na naman ako eh. Ligtas na naman ako. Bakit ko pa kailangan gawin yan? Ang tagal ko na ginagawa ko. Diba? Nangyayari yun. Kaya, pag iba na ang kumilos si Lord, naiiwan. Dahil dito na kumikilos si Lord. Ngayon, pagka may ibang nakasunod, so parang ang ganda ng kanilang performance, yung naiwan, nababatuhan ng inggit, ng maraming frustrations, or gano'n. Diba? Saka, pinapasukan din ng pride. So, nagkakaroon ng problema. Yun ang sa akin ng Panginoon sabi niya. Wala sa mga typical kabalantipan na experience na natin doon. Huwag natin ikahon doon ang Panginoon. Patuloy natin hanapin ang kanyang presensya. Patuloy natin hanapin kung saan siya kumikilos. At patuloy natin alamin kung ano ang mga bago niyang pagkilos. Mga bagong pamamaraan. Huwag tayong kopya ng kopya. Uy, yung sa kabilang church, yung kabilang organization, yun naman okay sila nila. Ginawa lang nila yun. Baka kailangan ko nila rin. Baka hindi yun ang pinapagawa nila sa atin. So, pakinggan natin ang sinasabi nila. O meron tayong mga nabuo ng kaisipan. Through the years na tayo may nagiging sa Panginoon. Baka binabasag na ni Lord yun. Iba naman, mag-try ka ng iba para naman makita mo na ang Diyos kumikilos din sa makabagong paraan. Makabago. At gumagawa siya ng bago. At nawa ay natanggap natin ang mensahe ng Panginoon. Ang kabanantipan
napaka-importante. Pero hindi yan. Hindi yan ang Diyos. Hindi yan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga gifts natin, na meron tayo, maganda na meron kang gifts, talents, pero hindi yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos, ang presensya ng Diyos mismo, magkaiba yun. Magkaiba yun. Ang pag-attend natin sa mga gawain, kailangan gawin, pero hindi yun ang bottom. Yung mindset na attend ako para dumalo yung pagpapala. Hindi yun eh. Hindi pwede natin utusan si Lord. No? Yung presensya ng Panginoon, yun ang hahanapin natin. Kaya tayo ma-attend, kasi hahanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kaya tayo, ginagawa natin itong ministry dahil hinahanap natin ang gagawin ni Lord. Ganun ang mindset. Huwag yung nagagawin ko itong ministry kasi ito yung tinuro, narinig ko. Pag ginawa mo, madali yung pagpapala. Diyan nagkakaroon ng mga maling katuruan. Nagkakaroon ng mga maling katuruan. Especially sa panahon natin, pinikritik na, ayan, sa financials, no? Yung tinatawag na prosperity gospel. Magbigay ka. Hindi mo nakuha yung principle. Yung talagang prinsipyo na makadiyos. Wala yung puso mo sa pagbibigay. Nandun ka lang sa parang, magbibigay ako. Mag-expect ako sa Panginoon. Nagbigay ako lang, mag-expect ako. Medyo, hindi mo nakuha yung principle. Si Lord, hindi mo siya ma-outgive. Totoo yun. Pag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, si Lord nagbibigay ng balik. Pero hindi yung push button. Yung iba kasi, yun na yung tinuturo. Pag ikaw, hindi mo ginawa, parusa ang makukuha mo. Hindi yun. Nahirap yun. Very delikado yung katuruan. Hindi na sinasabi ng Panginoon yun. Wala dun sa mga programa, wala dun sa mga nabanantikan. Bagamat inuutos niya yun, huwag niyong mamis-interpret, huwag tayong mamislead na nandun ang ticket, nandun ang kapangyarihan. Nakay Lord pa rin. Kaya laging, Lord, sa'yo. Gagawin namin to, pero kung ano kung gustuhan mo, yun ang mangyari. Namulayan kami sa may sakit. Nag-deliverance kami kasi yun ang practice. Pero ang Diyos ang nagpapagaling. Nagpapahid kami ng langis. Yun ang practice. Pero hindi dahil itong langis na to ay kinuha ko pa sa Israel. Yan, mas makapangyarihan to. Wala po yun sa langis. Nakay Lord. Yan. Para bang lumalakas yung pananampalataya mo pagka umi-increase ang pananampalataya mo pagka galing sa Jerusalem yung langis ng papahin. Para mali, di ba? Si Lord, laksan mo ang pananampalataya kay Lord. Yan. Huwag tayong pagdadala din sa lakihan mo ang iyong offering, lakihan mo ang iyong tithes. Mas pagpalain ka ni Lord. Mas masakit sa bulsa mo, mas pagpapalain ka ni Lord. Parang hindi naman ganun ang katulaan. Wala din sa pera, nasa puso. Si Ananias at si Sapphira, di ba? Nag-decide sila na magbibigay sa gawain ng Panginoon. Eh, nung nasa kanila yung pera, hindi nila sinunod. Obedience pa rin. Eh, lahat ginagawa, lahat nagbibigay. Lahat masaya. Nagbibigay. Kasi kumikilos ang Holy Spirit that time. So, nakikaya. Mahirap yung kaya-gaya. Yung kaya, ng benta, yung makakita yung pinagbenta, malaki pala. Ang bawasan natin. Nagkasundo. Nagsinungaling sila sa Panginoon. Wala sa mga na-achieve natin sa buhay. Pinagpala tayo ni Lord. Binigyan tayo ng maraming bagay dahil tayo ay nagpursigi, nanalangin, umiyak sa Panginoon, nag-fasting.
So, next time na nasabihin natin sa iba, mag-fasting ka lang. Kikilos na si Lord. Delikado. Kasi parang nagiging ritual lang. Parang sinasabi natin na si Lord, gawin mo lang to, okay na siya. Hindi siya nakukontain. Ang gusto ni Lord, kilalanin natin siya talaga. Kilalanin natin siya. Baka hindi naman fasting ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang gawin magpatawad. Kahit sobrang fasting siya, kung di naman pala siya nagpapatawad, hindi rin dadaloy ang pagpapala. So, mga ganun, unahin natin hanapin ang kalooban mo. Yung mga rituals na yan, o mga gawain na yan, nandyan yan. Pwede natin gawin, subukan. Subukan natin. Luluhod tayo pag nag-pray, iiyak tayo pag nag-pray, aatungal tayo pag nag-pray, humihingi sa Panginoon. Iba't ibang level yan. Huwag natin gawing doktrina. Pag hindi ka umatungal, hindi ka kilos yun. Hindi po yun. Pagka nag-praise and worship ay hindi ka pinagpawisan, hindi ka nawala ng boses, hindi gumawa ang presensya ni Lord. Hindi po doktrina. Hindi kayo yung gano'n. Para lamang buwaba ang presensya ni Lord. Humble spirit, humble heart. Seeking the Lord. Yun talaga ang hinahanap mo. Talagang i-worship ka sa Panginoon. Yan. Yan po. At kung meron tayong mga naisipan pa na parang ritual, parang push ko, gagawin ko nila kasi gagawin ko lang ito. Kaya, dalawang isip ka. Baka magaya ko sa mga sarili. Sa halip na games, sa halip na pagpapanalo, sobrang talo ka pa. Sasabihin mo, wala na ang presensya mo. So, basically, the greatest tragedy is not losing in battles itself. Yung hindi mo nakuha yung panalo, yung gusto mo. The greatest tragedy is losing the presence of God. Hindi mo na pala kasama sila. Akala mo kasama mo. Pero hindi na pala. At late na. Manalaman mo. Akala mo, ang pursili-pursili ko to. Routine. Nakaroutine na ako. Nagawa ko to. Alam ko, dati. Okay to. Hindi na pala si Lord. Yung na-focus ka na lang doon sa checklist. Nag-pray ako. Nag-share ako ng gospel. Sinabihan ko lang. Wait. Eh, hindi mo na pala hinahanap ang kalooban ni Lord. Parang nangyayari na sinasabi mo kay Lord, Lord, gawa ko to alam na nagawin to. Parang gano'n na yung mode mo. Parang hindi mo kumili si Lord. Kaya pala hindi mo natanggap yung hinihingi mo dahil ikaw na ang nagkukuman kay Lord. Lord, ginawa ko na ito Alam mo na, next step. Hanapin mo, ano yung gusto ni Lord? Hindi mo na kailangan lahat yun. Nakaisa lang, focus lang sa isa. Ang labas kasi ng burnout. Ang labas ng tatamahin ka lagi. Ang araw mo, napakailan pa naman ng Kristiano. Kasi wala kang gawin lahat yung bagay na ito bago pa ako magawa sa aking trabaho. Ito pa lang kailangan akong gawin. So, yun ang mensahe ni Lord. Huwag natin siyang ikahon. Huwag natin siyang ikahon. Bawat araw ay meron siyang gustong asosasyon sa atin, yung gawin sa atin. Huwag natin siyang pigilan. Huwag natin diktahan ang Diyos kung saan siya kikilos. Baka hindi na yung paraan ng pagkilos. Hindi po, tayo na yung nanalangin. Nakilang Diyos.